We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Bagyong Aghon nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ilang lugar isinailalim sa Storm Signal number 1. Narito ang report. Mga kapuso, isa ng tropical depression ang binabantayang low pressure area. Tinawag itong Bagyong Aghon, ang unang bagyo ngayong 2024. Ayon sa Pag-asa, Signal number 1 sa Eastern Samar, Dinagat at mga isla ng Siargao at Bukas Grande. Asahan ng malakas na ulan sa mga nasabing lugar na may pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. Namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyo, 340 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas na hangin na hanggang 45 kilometers per hour. Mabilis na kumikilos ang bagyo sa bilis na 30 kilometers per hour. Ilang bahagi na ng bansa ang makakaranas ng pag-ulan ngayong umaga, lalo na sa Visayas at Mindanao area. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, magiging malawakan yan pagsapit ng hapon. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ang maliliit na sasakyang pandagat pinapaiwas munang pumalaot sa northern at eastern seaboard ng Eastern Visayas at maging sa eastern seaboard ng Caraga Region dahil sa banta ng mataas na alon. Kaugnay niyan, epekto ng Tropical Depression Aghon ramdam na sa Surigao City. Mga biyahe sa lancha patuloy pa rin. Para sa live update, may report si Argil, relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argil? Chris, alas 4:45 ng madaling araw nang maramdaman ang sungit ng panahon dito sa Surigao City. Mula sa mahinang pag-ulan, agad naramdaman ang bagsik ni Tropical Depression Aghon dito sa Surigao City nang biglang lumakas ang pagbuhos ng ulan na may kasamang malakas na hangin. Natumba ang istanting ito sa boulevard ng madala ng malakas na hangin. Saglit ring nawala ng ilaw ang mga poste ng kuryente. Tumaas din ang alon sa dagat. Bago pa ang pag-ulan, may mga dumating na sa Surigao City Boulevard at sumakay na sa mga lancha papunta sana sa mga isla ng Siargao at Dinagat. Sinuspende na ng Coast Guard Surigao del Norte ang biyahe ng mga maliliit na mga sakayang pandagat mula sa mainland Surigao papunta sa Siargao, Dinagat at Bukas Grande Islands matapos isa ilalim ng Pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang naturang mga lugar. Panakanakang pag-ulan naman ang nararanasan na sa ilang bahagi ng Eastern Visayas ngayong umaga, bunsod ng Bagyong Aghon. Isa ang lalawigan ng Leyte sa nakararanas ng pag-ulan simula kanina. Gayon din ang Catarman, Northern Samar at Sagiwan, Eastern Samar. Ayon kay Sher Saize, spokesperson ng OCD8, kahapon pa sila nagsagawa ng pre-disaster risk assessment bilang paghahanda sa bagyo. Inabisuhan na ng ahensya ang iba't ibang LGUs na magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Chris, sa ngayon ay tumila na ang ulan dito sa Surigao City, ngunit nakaantabay pa rin ang Surigao City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa inasahang mga masamang epekto na dala ng Bagyong Aghon. Chris. Maraming salamat, Argil, relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Itinaas na sa Blue Alert status ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang buong Bicol Region dahil sa banta ng Bagyong Aghon na inaasahang makaapekto sa riyon sa darating na Sabado. Base sa latest tracking ng Pag-asa, posibleng dumaan ang Bagyong Aghon sa probinsya ng Catanduanes ngayong weekend. Maaga namang inalerto ng Catanduanes PD-RRMO ang mga kawani nito para i-monitor ang mga flood at landslide-prone areas sa probinsya. Maaga na ring nag-abiso ang PD-RRMO Catanduanes sa publiko na pwedeng maapektuhan ang biyahe sa Pantalan sakaling sumama ang panahon.
Gumamit na ang Philippine Army ng close air support para puntiryahin ang mga NPA sa Dipakulaw, Aurora. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Nagdulot ng pangamba sa mga residenteng nasa evacuation center ang malalakas at sunod-sunod na putok ng baril Martes ng gabi. Ito ay mula sa engkwentro sa pagitan ng 91st Infantry C Nagtala Battalion at hinihinalang miyembro ng New People's Army. Isang sundalo rin daw ang nasugatan na nasa maayos ng lagay ngayon. Pero paglilino ng Philippine Army, walang dapat ikatakot ang mga residente dahil kalkulado ang isinagawang airstrike ng militar. Sapagkat meron po tayong target location ng mga kalaban po natin at yung mga civilians po natin, huwag po sila mag-alala sapagkat po kiniklear po muna namin yung areas doon na sinisigurado po na wala pong madadamay na civilian. Sa press briefing, magkasunod na engkwentro ang naitala sa mga barangay ng Toytoyon at Barangay Salay sa bayan ng Dipakulaw. Kaugnay niyan, nagpapatupad ng checkpoint ang PNP sa mga piling lugar. Kung may mga nakikita po kayo na mga kapulisan na nagsasagawa po ng checkpoint, iyan po ay regular naman po nating ginagawa. Nagdagdag lang po tayo at naging high-risk checkpoint dahil nga po dito sa nangyaring inkwentro po dito sa ating bayan. Nagpapatuloy pa rin ang clearing operation ng mga sundalo kung saan naganap ang inkwentro. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang 3 taong gulang na batang lalaki sa Davao del Sur matapos lumusot sa sahig ng kanilang bahay at nahulog sa dagat. Nakaalerto si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hawak-hawak ng inang si Josie ang t-shirt na huling suot ng kanyang anak na si Kurt Sian Albios. Mag-4 na taong gulang na sana si Kurt sa susunod na buwan. Hindi na ako sakit kay sir nga ang nitapos akong anak sir. Patay na nang matagpuan sa dagat sa Purok Bajawan, Barangay Zone 3 sa Santa Cruz, Davao del Sur ang bata nang malunod matapos siyang mahulog sa kanilang bahay na nakatirik sa ibabaw ng dagat alas 5 Miyerkules ng umaga. Ayon sa ina, kumain pa sila ng anak bandang alas 3:30 ng madaling araw matapos niyang mag-igib ng tubig. Sinabihan daw niya ang anak na matulog muli, ngunit ginusto umano ng anak na mag-cellphone muna. Nakatulog umano ang ina ng kalahating oras, ngunit ginising siya ng bata. Hinanap ng 10 anyos na kapatid ang bata, ngunit hindi na ito nakita. Isang batang kapitbahay nila ang nagsabing nahulog umano sa dagat si Kurt. Duda ng pamilya, sa butas ng flooring na gawa sa kawayan na nasa labas ng kanilang bahay, nahulog ang bata. Mataas umano ang tubig sa dagat nung umagang yon dahil high tide. Matapos ang isang oras na paghahanap sa dagat, natagpuan ang katawan ni Kurt. Nasa 50 metro ang layo mula sa kanilang bahay, ngunit patay na. Umaga na nang malaman ng ama ang nangyari nang umuwi siya galing sa pangingisda. Nanawagan ngayon ng tulong ang mga magulang. Mga ko na yung tabang sir kay walang-wala dyan may sir. Ang akong kaimtang sa kong anak sir, pait kayo. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong ipinanganak na baby boy natagpo ang patay at nakasilid sa shoebox na iniwan sa isang bakanteng lote sa Mandawi City, Cebu. Ayon sa pulisya, ang shoebox ay nasa loob ng isang knapsack at iniwan sa barangay Subang Dako, Mandawi City umaga nitong Miyerkules. Sa assessment ng pulisya, posibleng nasa full term na ang sanggol. Aksidenteng nakita ng isang dumaan sa lugar ang iniwang pulang knapsack. Nang kanyang buksan, laking gulat niya nang makita ang wala ng buhay na sanggol na nakisilid sa itim na shoebox. Walang CCTV sa lugar, kaya hindi matukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng nag-iwan ng patay na sanggol. Umaasa ang pulisya na sa tulong ng bag, matunto nila ang nag-iwan sa sanggol. Nasawi naman ang 51 anyos na barangay tanod ng barangay Kapalis sa Dumangas, Iloilo dahil sa rabies. Ay sa asawa ng biktima, Abril daw ng aksidenteng tumilapon sa paa ng biktima ang isang nasagasaang aso habang siya ay nagmomotorsiklo. Nasugatan daw ang kanyang paa pero hindi niya ito pinansin.
Makaraan ng halos isang buwan, dito na siya nakita ng sintomas ng rabies matapos dalhin sa ospital gaya ng takot sa tubig. Matapos naman ng 3 araw, saka siya binawian ng buhay at kaagad na pinakremate ng kanyang pamilya. Agad na binakunahan ng kontra rabies ang 31 close contacts ng biktima, kabilang na ang mga miyembro ng pamilya. Paalala ng Department of Health sa publiko, kapag nakagat o nakalmot ng aso o pusa, hugasan agad sa dumadaloy na tubig at sabunin ang sugat. At sumangguni agad sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center o magpakonsulta sa doktor. Pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibleng epekto ng La Nina. Binanggit ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pamamahagi ng presidential assistance sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino sa Maguindanao del Sur. Dahil sa lawak ng pinsala dulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura, pinaghahandaan naman ngayon ng pamahalaan ang paparating na La Nina na posibleng maghati din ng malawakang pagbaha. Kaya naman inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na makipag-ugnayan na sa iba't ibang lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa epekto ng La Nina. Ang DPWH, pinaplansya naman ang mga plano para sa flood control project sa Cotabato, lalo na sa Ala River Basin. Inihayag ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Datu Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur kahapon, kung saan pinangunahan niya ang pamamahagi ng assistance na tig 10,000 pisong ayuda sa 10,000 beneficiaries na mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino mula sa iba't ibang lugar sa Maguindanao del Sur. I-turn over din ng Pangulo ang 10 million pesos na tulong sa Maguindanao del Sur at tig 10 million pesos para sa Maguindanao del Norte at Lanao del Sur. Koleksyon ng halos 300 vintage items at iba pang lumang gamit naka-display sa isang kainan sa Batangas City. Silipin sa ulat ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Old meets new ang peg sa isang kainan sa Barangay Balete sa Batangas City. Busog hindi lang ang tiyan kundi ang mga mata dahil sa vintage items dito. May lumang makinilya, telepono, cassette tapes at gamit sa pagsasaka. Lumang bahay raw ito ng pamilya De Torres bago i-transform sa isang kainan taong 2012. Yung mga hilig ko noon ng mga koleksyon, tapos yung brother ko mahilig din, pinagsama-sama namin yung aming mga gamit na luma na nung mga bata pa kami, dinisplay namin. Halos 300 piraso ng mga lumang gamit ang makikita rito, mula sa maliliit hanggang sa malalaki. Up and running pa nga ang 1970 model na turntable na ito. May long playing disc na hindi sirang plaka, kayang makipagsabayan sa malakas na tugtugan. Pag nakita ko yung mga lumang gamit na nakatambak lang, na noon napapakinabangan namin, gusto ko siyang i-collect talaga. Kaya ang vibe, very nostalgic para sa mga customer. Lalo't karamihan daw rito, rare finds. Na naipapakita pa rin, naibabahagi pa rin sa mga customer, sa mga bata, 'di ba, na hindi exposed. Kumbaga hindi nila naabutan yung ganito. Pruweba pa sa pagiging old soul ni Rodel ang 1980 model na sasakyang ito na kayang-kaya pa raw humarurot. Pwedeng galawin at paglaruan ng ilang gamit, basta't paalala ng may-ari. Handle them with care. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Susunod, pangahablot ng lalaking nakamotorsiklo sa cellphone ng naglalakad na estudyante sa pool sa CCTV. At saan kaya matatagpuan ang secret mini Blue Lagoon? Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Truck na nawalan daw ng preno, sinalpok ang isang rider sa Santa Lucia, Ilocos Sur. Insidente sa pool sa CCTV. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Kuha ito sa bahagi ng National Highway ng Sabuanan, Santa Lucia, Ilocos Sur. Maya-maya, isang truck ang bigla na lang lumiko at sumalpok sa isang rider. Naipit ang rider sa driver's side ng truck. Nagtamo ang rider ng bali sa paa at mga sugat sa katawan. Base sa pahayag ng driver ng truck sa PNP, hindi gumana ang preno ng sasakyan na siyang dahilan ng aksidente.
Sa kuha ng CCTV ng Barangay 4, Dagupan City, makikita ang isang babae na naglalakad sa gilid ng kalsada. Maya-maya pa'y biglang dumating ang isang rider. Sa kahinablot ang cellphone ng babae. Sinubukan pang habulin ng biktima ang motorista pero hindi na niya naabutan. Minomonitor nila and then tinitignan yung magandang pagkakataon kung paano nila hablutin yan. Nito lamang Mayo nangyari ang insidente pero meron na raw na italang kaparehong insidente noong Pebrero. Naglagay na ng mga CCTV camera sa barangay para makatulong sa crime prevention and solution. Pero ayon sa punong barangay, responsibilidad din ng publiko na mailayo ang kanilang sarili laban sa mga kriminal. Nakikita nila madaling mahablot kasi while walking yung victims, naglalakad, nagse-cellphone. So ang cellphone kasi parang inaabot mo eh. So easy to grab. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinatotohanan ng ilang kapitbahay ni Banban Mayor Alice Go na lumaki ang alkalde sa kanilang bayan. Matagal na raw na nakatira si Mayor Alice sa kanilang barangay. Bata pa lang daw si Mayor Alice ay nakikita na nila roon. Naging malapit daw sila kay Mayor Alice nang ibenta ang kanilang lupa sa pamilya ng alkalde. Nagpupunta rin daw siya sa mga kapitbahay at nagbibigay ng pagkain. Minsan binibigyan kami ng damit, minsan nung anong ibibigay sa amin kasi muna kasing napunta doon sa namin, sa lupa namin. Kaya kami ang unang nakilala niya. Mula noong season 97, hindi pa natatalo ni isang game ang Benil Lady Blazers at ang napakahabang winning streak na ito ay nagbunga na ng 2 kampyonato. Ngayong finals ng season 99, wala pa ring nakakaputol ng kanilang streak matapos silang talunin sa Game 1 ng finals ang Letran Lady Knights. Sa panalong ito, nalalapit na sila sa kanilang pangatlong magkasunod na NCAA Championship. Lamang na lamang ang Lady Blazers sa championship experience laban sa Lady Knights pero hindi raw nila binamaliit ang kakayahan ng Lady Knights. Abangan ang Game 2 ng NCAA Season 99 Indoor Volleyball Finals sa Linggo simula alas 12 ng tanghali live sa GTV. Kultura at tradisyon ng Binalbagan Negros Occidental ibinida sa kapistahan. Tunghayan sa ulat ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Tuwing ika-15 ng Mayo, ipinagdiriwang ang Balbagan Festival na kapistahan ng bayan ng Binalbagan sa Negros Occidental. Sa Festival Arena Dance Competition, highlight ng nasabing festival, ipinamalas ng iba't ibang grupo ang kultura at tradisyon ng bayan sa pamamagitan ng pagsasayaw suot ang kanilang makukulay na costumes. Nagbigay daan din ay ika-11 na Balbagan Festival upang matampok ang mga aning gulay at prutas ng mga magsasaka sa Agro-Trade Fair. Ang selebrasyon ay mas naging masaya at makahulugan dahil sa pagdalo ng mga kapuso star. At sa Binalbagan Concert Grounds, matiyagang naghintay ang mga fans. Hanggang sa lumabas na si Abot Kamay ng Pangarap cast John Vic de Guzman na nagpakilig sa girls sa kanyang kanta. Sa paglabas ni Black Rider cast Prince Clemente sa stage, lalo pang lumakas ang energy ng audience sa kanyang song number. Na-capture naman ni Sparkle artist Lian Valentin ang puso ng audience sa kanyang pag-sing-along. At ang pinakahuling performance na nagpa-cheer palalo sa audience ay si kapuso actress Andrea Torres. Sobrang happy dahil naririnig ko yung cheer ng crowd, hindi lang sa volleyball, kundi sa pagiging Dr. Ken Prado ng Abot Kamay na Pangarap. Grabe yung pagtanggap nila sa amin, napakainit tulad ng panahon, di ba? Sobrang happy ko lang dahil syempre napasaya na naman natin ang ating mga kapuso na dumalo, and of course, I'm just so grateful. Always looking forward ako sa mga gantong show. Grabe, pagdating pa lang namin, pinaghandaan talaga nila. Malaking bagay para sa LGU ang pagdalo ng Kapuso Stars sa 11th Balbagan Festival. We wanted nga there will be utmost participation sa talaga. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas, Eileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Little Boracay kung tawagin ng mga turista ang Calaguas Group of Islands sa probinsya ng Camarines Norte dahil sa magandang karagatan at pinot puting buhangin sa lugar. Karamihan sa mga bumibisita rito, paborito ang mag-island hopping sa mga maliliit na isla na makikita sa lugar. Ayon sa Tourism Office, marami pang mga isla sa Calaguas ang hindi pa bukas sa publiko, lalo na sa mga turista. Isa na rito ang Isla Siopang Malaki o ang tinatawag na hidden gem sa dulong bahagi ng grupo ng mga isla ng Calaguas at direktang nakaharap sa Pacific Ocean. Taglay ng nasabing isla ang nagagandahang rock formations at maliit na lagoon. Mayroon ding magagandang pebbles at coral stones na dagdag atraksyon sa isla. Target ng Tourism Office na buksan din sa mga turista ang Isla Siopang Malaki na makatutulong sa pagpapasigla pa ng turismo sa bayan ng Vinzons, Camarines Norte. It's part of the group of islands of Calaguas, but still not open yet. Hopefully, we get to open a lot more para po may offer din sa public. Susunod! Sama-sama nating alamin kung saan matatagpuan ang tinaguriang sikretong Mini Blue Lagoon. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Pasintabi po sa maselang kwento, patay ang 46 anyos na babae matapos na pagbabarilin sa harap mismo ng kanyang mga anak sa San Carlos City, Pangasinan. Nakaalerto si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Patay ang 46 anyos sa si Aurelia de Vera matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa barangay Kaingal, San Carlos City, Pangasinan. Nangyari ang krimen sa harap mismo ng dalawa niyang minor de edad na anak. Sakay daw sila ng tricycle pauwi sa barangay Bolosan nang tambangan sila ng mga suspect na sakay ng motorsiklo. Nung napahinto po kami, doon po sila parang binaril nila agad. Tapos parang hinawakan ko si mama ko dito para hindi na nila barilin. Pero nung binaril po nila uli. Blanco ang pamilya ng biktima sa motibo sa krimen, pero dati na raw pinagbintangan ng biktima sa isang insidente ng pagnanakaw. Hindi naman yung totoo. Hindi totoo yan. Kahit wag tanong sila dito sa barangay, hindi totoo yan. Sana mahuli yung nagawa ta. Kasi kawawa yung asawa ko, wala siyang kalala, justisya yung kailangan namin. Ayon sa pulisya, tama ng bala sa dibdib ang tinamo ng biktima. 3 basyon ng kalibre 45 baril ang na-recover sa crime scene. Naghahanap din sila ng posibleng CCTV footage sa lugar. Nagkakalap po tayo ng ebidensya sa mga bystanders na nandoon sa lugar. Nag-interview po tayo mga possible witnesses. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaki matapos bumangga ang kanyang minamanehong tricycle sa kasalubong na truck sa San Juanico Bridge. Nangyari ang insidente Martes na gabi sa bandang sakop ng San Juan Santa Rita, Samar. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman na ang biktima na isang barangay kagawad ng Pilit, Santa Fe, Leyte ay papuntang Samar. Habang binabaybay ang kahabaan ng San Juanico Bridge, isang motorsiklo ang bumangga sa likurang bahagi ng tricycle. Dahil dito nawalan umano ng kontrol ang biktima sa minamanehong tricycle at bumangga sa kasalubong na truck na nasa kabilang lane. Agad na isinugod sa Eastern Visayas Medical Center ang biktima kung saan siya idineklarang dead on arrival. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Bisdak na makuhanan ng pahayag ang truck driver. Nasa 31 universidad at kolehiyo sa Bicol Region ang nagsumite ng aplikasyon para sa taas singil sa matrikula. May detalye si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Graduating na sa senior high school si Mishka Natubong Camarines Sur. Kursong nursing daw ang kukunin niya sa kolehiyo para sundan ang yapak ng kanyang tiyahin. Ano po ako sa tito ko? Then medyo po may knowledge na po ako. Pero tila may pagdadalawang isip na si Mishka at ang kanyang guardian na si Ninita Lorente nang mabalitaan na ilang paaralan sa Bicol Region ang nag-apply sa CHED para sa tuition hike. Mahirap bagangon niya ng buhay. Ang pagkakanlanganin niyan 3 times a day, nahihirapan pa. So what more sa
tuition. Kung dahil man siya makaka-eskwela, kung dahil man makaka-eskwela katong gusto niya, maano siya ng ibang course. Ayon sa CHED Bicol, nasa 31 universidad at kolehiyo sa Bicol Region ang may pending application para sa isinusulong na tuition hike para sa academic year 2024 to 2025. Nag-apply sila to increase in tuition and other school fees kasi one, to increase the salaries of their teaching and non-teaching personnel. Two, yung update and maintenance of their facilities. Yan po ang most na nila reason. Sa kabila ng aplikasyon para sa tuition hike ng naturang mga paaralan ayon sa CHED Bicol, dadaan pa ang mga ito sa kanilang evaluation. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, secret mini Blue Lagoon sa Samal Island, ating pasyalan sa report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Gusto mo bang mag-chill ka puso? Somewhere na tranquil and peaceful? O baka trip mong gumawa ng content para sa iyong next vlog? Dito sa Samal Island, may secret lagoon na nakaka-relax at siguradong mapapawaw ang inyong followers. Mula sa Port of Babac, 30 minutes ang biyahe papuntang Barangay Balit. Pagdating sa lugar, iwi-welcome ka ng magandang view na tinatawag nilang Secret Blue Lagoon o mas kilala sa Enong Lagoon. No filter, no color grading, kulay asul talaga ang tubig sa lagoon. Ang turquoise color na lagoon, animoy binabantayan ng matataas na bakawan. Very enchanting talaga mga kapuso. Ano naman kaya ang say ng ating mga kapuso sa Secret Lagoon? Lindot na ug sa babae pa gwapa. Makawala sa stress. Pero ang Secret Lagoon na ito, dati palang water source ng mga tribong Sama dahil sa preskong tubig na nagmumula sa itaas ng bundok. Water source, diri min water source sa unang panahon without kuryente pa. Then bawal sa una. Sa ngayon, hindi pa kinikilala bilang official tourist spot ng isla ang nasabing lagoon. Actually kani nga area is under direct direction pa sa barangay because nga diadto na ni sa tourism Samal, wala siya dili siya pwede ma-approve because sa kagamay nga area, then ang kaning kuan nakapalibot ang mga group. Kaya payo ng otoridad sa mga bibisita, maging responsable sa kanilang mga basura para mapreserba ang ganda ng lugar. Mula sa GMA Regional TV, 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.